Yun, magandang araw mga boss at welcome sa ating YouTube channel at salamat at pinindot mo at pinanood mo itong video na to. Bali, may isi-share lang ako sa iyo mga boss. Napapansin niyo yung kulay green na signal light sa kaliwa. Medyo mabilis yung ano niya. Parang may nervyos, mabilis masyado yung patay-sindi niya. Tapos tong monitor sumasabay din. Patay-sindi, akala niya siguro signal light din siya. Parang signal light din yung monitor ko mga boss pag nagsisignal light ako sa kaliwa. So yun, tinignan ko din yung yung sa likod kasi walang ilaw. Yun pala mga boss is nasunog. Ewan ko anong nangyari dyan. Yan mga boss, napapansin nyo yung green tsaka pula sa signal light. Ay, brake light ata yan mga boss. Yun yung ano nya na short circuit o ewan ko anong nasira dyan. So yung ginawa ko dito mga boss sa sira ng sasakyan ko, pinaayos ko kay Boss Carl. Lalagay ko lang yung Facebook niya kasi ayos na ng minivan, multicab, aeroplano, submarine, tsaka helicopter, UFO. Marunong po siya mag-ayos mga boss. Nag-PPMS din siya mga boss. Yung shop niya is located sa Cabacan, North Cotabato. Kung may tanong kayo about minivan mga boss, pwede nyo yung contact si Boss Carl o mag-comment kayo sa baba. Try natin isagutin. Si Boss Carl para mga boss is nagre-rescue din siya ng mga unit. Yun, basta bisitahin nyo lang yung Facebook niya. Yun mga boss, tine-check na ni boss yung sira kung ano ba yung nangyari sa aking wirings, tsaka kinuha niya na yung ano niya, mahiwagang upuan. Inupuan niya ng mga boss. Siguradong maaayos niya ito. Tapos kinuha niya rin yung mahiwagang sandata niya. Yan, tinusok-tusok. Yan. Yun mga boss, kwento ko lang, marami akong nakikitang mga minivan na walang ilaw sa likod. Check nyo rin mga boss, baka natulad din kayo sa akin, nasunog na yung ano nyo pala. Akala ko bulb lang yung sira, yun pala may wirings na naputol. Yun mga boss, tinicheck na ni Boss Carl doon sa likod. Bago lang pala kayo dito sa YouTube channel ko, sana tulungan nyo ako makaabot ng 1,000 subscriber mga boss. Nag-upload ako about minivan, yung experience ko dito sa minivan, yung naging sira, tsaka nagpa-farm vlog din ako. Yun lang, wala lang nanonood about sa farm. Yun, sana supportahan nyo yung maliit na channel ko mga bossing. Pa-like naman mga boss ko, kung ayaw nyo mag-subscribe talaga, hingi lang ako ng like. Yun mga boss, akala ko dati valve lang yung naging sira niya. Akala ko na napunde. Yun pala is short circuit na, naputol niya, nasunog niya talaga yung wire. It's delicate mga boss. Delikado ba yan? Comment yung mga boss kung delikado yan Yun mga boss, sino kayo may kasalanan dyan? Sa tanda niya na o nagkamali lang yung nagkabit? Kasi tong boss yung edad ng unit ko is siguro yung sporty edition na gawa ng 2007 to 2009. Yun yung yung unit, tanda ng unit. Gawa sa Japan. Matagal na. Tapos in-import lang tawag dyan. Basta nabili ko ito last year. So ilang taon din siyang hindi ko rin alam kung ilang taon siya ginamit doon sa Japan. Tapos ilang taon din siyang natambay o na-stock, yun. Hindi natin alam mga boss. Para sa bibili ng unit, baka sabihin yung sirain tong sasakyan, yung minivan. Hindi yan sirain. Nagkataon lang na may sira. So yun, kung bibili kayo ng minivan, mas maganda magdala kayo ng may alam sa makina or basta magdala kayo ng mekaniko mga boss. Yun lang yung ko kasi matanda na talaga yung unit. Ewan ko lang yung ibang yung DE17, di pa ako nakakuan. Pero parang yun, medyo bata-bata pa yun. 2016 o 17 nata gawa yun. So ilang taon lang siya na nagamit sa Japan tsaka natambay. Ito hindi rin siguro to lagay natin, hindi rin siya gamit talaga sa Japan. Mas matagal siyang natambay, na basura siguro siya doon bago siya nadala dito sa Pilipinas. Yun mga boss, huwag kayong matatakot na pangit yung minivan, sirain. Hindi ito sirain, natsambahan ko lang talaga. Yun mga boss, pagkakalam ko mga Hapon is nagagamit lang nila tong minivan mga 10 taon. Papalit na naman sila ng mga bagong minivan na naman. Tapos itong nabibili natin dito na surplus, basura na dun sa kanila. Kasi papalitan naman yung unit mo, edi doon ka naman sa bago. Example, 10 taon na yung unit mo, papalitan na nila ng bago para may babayarin ka naman. Walang katapusang bayarin sa bangko. Yun siguro yung
strategy ng mga Hapon doon. Kaya bakit marami silang maraming minivans na surplus kasi hindi na nila ginagamit. May bago naman sila. Yun. Ganyan sila, no. Kala nila basura na. Yung basura ng iba hindi pala basura para sa iyo. Sakit. Yun mga boss, kala ng Hapon basura pero hindi nila alam may pakinabang pa. Ay, pasensya, baka magalit kayo yung mga owner ng minivan. Masakit man may narinig ako, pangit din pakinggan, pero hindi parang totoo talaga na yung minivan basura sa Japan. Ganon, di tayo owner, masasaktan tayo. Pero totoo mga boss, totoo. Yung nabibili nating surplus na minivan, basura na talaga sa Japan. Tinapon na, iwan ko kung tinapon, parang negosyo din. Bibili natin doon sa kanila, yung basura nila, may pakinabang pa. So yun, ganun yung ganun yung process. Baka kayo sabihin nyo, sakit mo naman magsalita, basura. Yun yung totoo mga boss. Ako owner din ako ng minivan comment lang kayo mga boss kung tama ba yung pinagsasabi ko. Pagkakaalam ko lang mga boss, yun yung process nila doon. Kaya maraming minivan. Kaya huwag kayo matakot mga boss. Example, yung mga pyesa niya. Maraming pyesa mga boss. Kasi 10 years, may bago na naman mga unit. Hindi ba basura naman nila yun? Hindi, mga ngahoy tayo doon ng mga pyesa. Ganoon naman talaga. Tapos yung makina nito mga boss, may napagtanungan ako magkano yung makina. Nasa 30k lang. Kung gusto mo palit ng engine, may sira yung engine mo, di palitan mo ng surplus din na 30,000 nata. Yun lang yung sabi niya, yung chismis niya, chismax. Yun mga boss, advice ko lang sa bibili ng minivan, magdala kayo ng mekaniko, or kung wala talaga yung mekaniko, di research lang kayo, tanong-tanong kayo bago kayo bumili. Tsaka kilatisin talaga yung unit mga boss. Tapos doon kayo sa sa mga shop na inaayos talaga yung unit, yung recon talaga siya, recondition. Meron din kasing yung basta mabenta lang. Yun mga boss, yung naging sira niya, yung plastic na yan, anong tawag dyan, hindi ko alam. Basta yun yung yung dahilan bakit nag short circuit yung wire ko, yung pula tsaka green doon sa stoplight. Yung ginawa niya, yung dinugtong niya na lang na wala yung itim. Dinirect niya mga boss. Sabi niya safe naman yun. Tapos yung bago pala dito mga boss is yung unit ko pala is 1 year na sa akin. Bali yung napaayos ko sa kanya, yung naging trouble niya. Yung una, yung hindi pantay yung gulong niya sa harap, yung hindi pantay yung kain. Tapos yung hindi ko na i-upload yung differential niya, bago yan. Pinalitan yan nung yung pinagbilhan namin kasi may issue yung sa niya, sa differential niya sa likod. Tapos yung gulong niya is may factory defect. Bali sa isang taon napalitan ko na yung 4 na gulong. Tapos aircon, napaayos ko na rin yung aircon niya. Tapos ito yung huli, yung sa wirings. Yun, salamat at napatapos mo yung video at sana nag-subscribe ka. Thank you.